Welcome po sa Part 3, GOT, God is our Teacher, with RJ Senyo, sa kanyang live discussion streaming video where I am a guest. Itutuloy na natin, pero bago natin itutuloy, part 3 na to, part 3 na po ito. Mayroon ako sasabihin na miss out ko sa topic niya na kanino daw siya maniwala, sa akin, sa aking sinabi, o sa sinabi ng Soriano. Depende sa'yo. Maniwala ka sa akin kung totoo. Huwag ka maniwala kay Soriano kung hindi totoo. Huwag ka rin maniwala sa akin pag hindi totoo. Depende. Pero kung sa rehisto, sumusunod si Soriano, at ang sabi ng Diyos, sumunod talaga. Ginagawa ni Soriano. At ginagawa ng founder, kayong gumawa ng founder. Pumirma lang siya. Kasi yun ang gusto ng tao sa gobyerno dito. Ang sabi ng Diyos, sumunod kayo. Hindi big deal yun. May kaharian ng Diyos sa kahit tama umali sa labas ng kaharian ng tao sa gobyerno Pilipinas, walang pakialam ang Diyos doon. Basta, sa kaharian ng Diyos, hindi maapektuhan na siya talaga ang founder. Siya ang nagtayo ng kanyang pamilya. See? Ng kanyang mga anak. Siya ang nagtayo. Nag-multiply ang Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo na nanahan sa atin. Sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Naghari ang Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Nag-multiply. Parang babae, lalaki, pag nagsiping, dumadami sila. Ang Diyos hindi kailangan sumiping. Kailangan lang niya Espiritu Santo manahan sa mga tao. Pag nanahan ang Espiritu Santo, ibig sabihin, ipinanganak ka ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na ipinanganak ka na. Kasi nanahan na sa iyo ang Espiritu Santo. Nasa iyong puso na. Mula ng maliit, may puso ka. Oh, hindi mo palang alam tama at mali. Pero yung Espiritu Santo ng Diyos nanahan sa ating puso. Doon nanganak ang Diyos na multiply siya. Kaya nilagyan tayo ng puso. Tayo ang pamilya ng Diyos na pinagharian niya. Na tinatahanan niya at pinagharian niya sa kanyang Espiritu. Saan? Sa puso. Kaya ang iglesia as a whole, community of Christians, na tawag na church. Mga tao na. Pero bawat isa sa kanila, pinagharian sila ng Diyos. So, yung sinasabi niya na maniwala ka sa pag kinalaban ni Soriano ang Espiritu Santo ng Diyos na nanahan sa kanyang puso, nagsasabi siya na baliktad sa kalooban ng Espiritu Santo na nasa kanyang puso, yung batas ng Espiritu Santo nasa kanyang puso. Kasi spiritual na kasi ang batas natin. Mabasa natin sa 8, sa 2, 4 ng Roma. Ngayon, nandun na sa puso yon. At yun ang paghahari ng Diyos. Kaya may paghahari kasi may batas. Royal law. Sa 2.8 ng Santiago. At ngayon, yung batas, yung palagi na panampalatayaan natin, naniwala tayo doon. At binabasa ko ng talat at sa inyo. Ngayon, maniwala tayo kay Soriano kasi nagsalita ang Espiritu sa kanya. Naniwala tayo sa Espiritu na nandyan sa kanya, nangungusap sa kanyang puso. Pareho ng mga apostol, pareho ng mga propeta, nangungusap ang Espiritu Santo sa puso ng mga apostol at propeta at sumusulat sila. Kaya naniwala tayo. Yung laman na yun, yung nakasulat ay yun po ang turo ng Espiritu Santo kahit sinong tao pa. Kahit hindi ka propeta, kahit hindi ka apostol, yun ang turo ng Espiritu Santo. Kaya maniwala tayo kasi nandun sa kanilang puso ang Espiritu Santo. Ang pinaniwalaan natin, strictly speaking, is yung Espiritu Santo ng Ama, nagturo ng batas na ating susundin. Na tama. Pag humatol tayo, pwede tayong hatol. Ikaw tama, mali. Anong masiyahan mo? Ang turo ng Espiritu Santo sa mga apostol at mga propeta. Basahin natin ang mga utos na. Huwag kang iiba sa kanila, baka Espiritu Tonto lang ang pinapaniwalaan mo. Na may basihan na sa pananampalataya. 3 fundamental. 4 fundamental book na naghumuhubog sa lahat ng mga tao. Hindi lang pura, pag-mention ako ng 4. Ang Judaism, base sa Tanakh.
Yun ang nag-shape sa paniniwala ng mga Hudismo, pero wala silang Espiritu Santo. Ang may Espiritu Santo sa kanila yung mga propeta noon. Kasi hindi sila naniwala sa Espiritu Santo. Para yun sila na Muslim, wala silang Espiritu Santo. Tandaan nyo, walang Espiritu Santo. Yan palang palpak na. At nakahula naman na Espiritu Santong darating. Sa Isaiah 61 verse 1 hanggang patuloy. Ngayon, sa Isaiah yun, sa Tanakh yun sa Tanakh Hebrew Bible. Ngayon, ito naman, may Ebanghelyo. Yun naman ang humuhubog noong unang panahon sa 1st century AD sa mga Kristiyanong Hudyo at mga Hintil. Sa Middle East, pati ang Roma nakasali, ang sulat ni Pablo sa Roma. Sa Greek-speaking nations, marami. Isa na doon ang Corinto, Thessalonians, Philippians, Colossians, at marami pang iba. Greek-speaking nation. Sa Middle East, tayo ay Far East ngayon, nakarating din sa atin. Pag ang akwat na yon, mga utos na yon, yun din ang utos ng Espiritu Santo sa atin ngayon. Nanggaling sa mga puso ng mga apostol at mga propesya ng puso sa puso ng mga propeta. Mga utos puso galing ng Espiritu. Nagturo sa kanila, nanahan sa kanilang puso. Kaya, nung unang panahon, nag-multiply na ang Diyos pamagitan ng Espiritu Santo. Yun ang pagkapanakan natin pag mayroon kang Espiritu. Pag walang Espiritu, hindi ka anak ng Diyos. Yun ang simbolo. Yun ang tanda na tayo yung mga anak ng Diyos. Pag wala ka doon, anak ka ng Diablo. Sinungaling ka. May talata, binabasa ko na. Ngayon, bakit ngayon maniwala kay Soriano? Kasi, alalahanin nyo, ang tanda ng Ebanghelyo, ang tanda na may Espiritu Santo ka, hindi makita sa pamagitan na kayong aral. Aral ka mapakinggan. Kung inaaral mo ang mga utos, mga apostol at mga propesya ng mga propeta. Kasi yun din ang turo ng mga Espiritu Santo. Hindi sila tinuturuan ng demonyo. Pag hindi ka nanwala. Hindi sinungaling yung naturo sa kanila. Totoong Espiritu ng Ama. Sinasabi ni Jesucristo. Kasi Kristo din naniwala sa propeta. Naniwala rin sa apostol. Siya parang nag-assign sa mga apostol. Ito pangaral mo. Sa buong mundo. At hindi lang apostol mangaral sa buong mundo. Ibig sabihin, yung una, mangaral kayo sa buong mundo kasali ang mga apostol. Ang apostol, hindi na sa mundo ito, sa buong mundo, nakarating ang Quran, Muslim, nakarating ang Katekismo, 15th century. Ito rin ay aklat naman. Humuhubog sa mga Muslim at humuhubog sa mga Katoliko. Ang turo ng mga apostol, ating sandalan, silang pinakauna, galing sa kanilang puso, ito ng Espiritu, mga Israelita, yun din ang turo na natin paniwalaan sa lahat ng sulok na mundong ito. Sa Israel at saka sa Gentile nations. Isa tayo, hindi Israelita, Gentile nations. So ngayon, maniwala tayo sa church magisterium. Oo, maniwala tayo. Pag may Espiritu Santo sa kanilang puso, magturo ng reliyon. Kasi yun ang turo ng Espiritu Santo, reliyon. Sumunod ka lang. Ang turo ng Espiritu Santo, ang reliyon. Magpakabanal, magpakadalisay sa iyo pag iyong pinapaniwalaan at iyong sinusunod. Romans, o James, o Santiago, 1 verse 27. Alalahanin nyo yung Espiritu Santo, Espiritu ng Ama. Kung hindi mo tinatanggap ang Espiritu Santo, hindi rin pagtatanggap sa Ama. Sa Matthew 10 verse 40. Yun ang principle. Hindi nyo maitakwil o maitanggi yung katotohanan. Tanggapin mo ang Espiritu. Pag hindi mo tinatanggap, ayaw mo, sa demonyo ka na. Naniwala ka sa kasinungalingan ng demonyo. Yun ang husga, evangelical judgment. Hindi philosophical judgment. Hindi Quranic judgment. Hindi rin catechetical judgment. Evangelical judgment. Yung evangelical judgments, yun po ang husga ng Espiritu Santo.
Hindi tayo huhusga kung wala tayong Espiritu Santo, pati si Kristo. Hindi siya huhusga kung walang Espiritu Santo. Kasi ang kanyang hukom, ang kanyang patotoo, ang mapatotoo yung nasa kanyang puso, ang Espiritu Santo na patotoo. Ang mapatotoo yung Espiritu mismo na mapatotoo. Liban sa Ama at liban sa Anak. Ganahan sa ating puso, in-emphasize ko ang Espiritu Santo kasi ang Ama na nasa langit, ang Espiritu na sa atin, puso. Kaya mahalaga. Yun ang patotoo sa ating puso. Nandyan sa atin. Kaya kung magsasalita tayo, totoo, may basihan. Ang basihan natin, evangelical. Ang basihan ni Satanas sa kalaban ng Diyos, anti-evangelical. Against the gospel. Yun ang trabaho ni Satanas, bubulagin ka sa Ebanghelyo. 2 Corinthians 4, verse 4. Sa tagalan ni RJ Mangaral, 40 years more than, nag-live na, hindi pa naunawaan, kaya naniwala tayo sa mga apostol, kaya naniwala sa mga propeta, at pinanulaan ni Kristo pati mga propeta, bakit? May Espiritu Santo sa kanilang puso. Hanggang ngayon. Paliwanag ko kumaya kasi may question si RJ dyan. Tungkol sa Espiritu, ang tao may Espiritu. Pag ikaw Espiritu, wala ka ng puso, sabi niya, parang gano'n ang paliwanag ni RJ. Paano? Manalan ang puso kung patay ka na. Ang santo nyo pala sa langit, walang puso. Pag walang puso, wala rin utak. Anong gagawin ng puso? Di ba galing sa utak, galing sa puso ang pag-iisip ng tao? Sinasabi ni Jesu Cristo. 15 ng Matthew, 19 hanggang patuloy. Mamaya, iklaro natin. Ang sinasabi ni RJ sa inyo. Imbes na tuturo ka ng karunungan ng Espiritu Santo, hindi mo alam may puso ang Espiritu? Bakit sila na pumipili na ang Diyos ang pinipili? Bakit nanalangin siya sa Diyos kahit patay na ang kanilang katawan? Bakit si Abel nagsasalita pa rin na wala ng laman? Sa 11:4 ng Hebreo. Bakit ang mga apostol nanalangin pa rin? Ano ang gusto nila? Walang puso? Ano yun? Dasal-dasal ka sa mga patay. Tapos wala palang puso mga... Di ba may santo ka sa langit? Ano yan? Kinakalaban mo, Arjang. Anong klaseng pag-iisip yan? Pati nga ang Diyos, pati nga ang demonyo, may puso eh. Ha? Mga angal, may puso. May masamang puso, may mabuting puso. Maraming talata. Isa na doon yung Psalm, sa Isaiah 14, verse 12 to 15. Bagay ko na, para hindi kayo mabitin. Mga demonyo may puso. Ang iba nga, hindi, naniwala nga sa Diyos eh, ang iba, pero hindi naniwala sa kanyang utos. Hindi naniwala sa utos ng Espiritu Santo. James 2 o Santiago 2:19. 2:19. Ngayon, parang ganito, bakit maniwala ka sa kasuano? O bakit maniwala kay Evangelyo ni Cristo? Alalahanin no, unang-una, bakit din tayo maniwala kay Kristo? Dagdagan ko. Bakit tayo maniwala sa propeta? Bago sa ano? Bakit maniwala sa apostol? Kasi si Kristo, mga apostol, mga propeta, may Espiritu Santo sila sa kanilang puso. Kaya naniwala tayo sa kanila, nandyan sa kanilang puso ang Espiritu Santo. Mga banal ang puso nila. May Espiritu Santo. Hindi ka banal kung wala ang Espiritu Santo. Kaya nga santo eh. Mga santo kasi. Nagkasala, pinapatawad. Basta hindi sinasadya. Patawarin mo kami, Ama, sa aming kasalanan. Hindi pare, hindi mo kailangan pumunta sa pare. Tao. Walang utos doon. Noong unang panahon, patawarin ka sa paghukom na may nagre-resolve. May elders. Anong problema no? Mapatawaran kayo. Sila mapatawad, hindi manalangin kay Maria. Ano yun? Pinagharian tayo naghari ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tumatawag kay Maria. Yun ba'y banal? Yun ba'y practice ng unang panahon ng Hudyo ng mga Kristiyano? Wala kang mababasa sa legal at biblical at evangelical. Sa legal kasi kailangan may tradisyon. Pagkatapos ni Yesu Cristo, may tradisyon ba? Mula 33 AD hanggang 98 AD hanggang mamatay ang mga apostol, wala. Evangelical tradisyon ang sinasabi doon sa aklat. Turo ng Espiritu Santo sa puso ng mga apostol na binabasa natin ngayon.
Mahirap magkasina kasi may high blood kasi o may mild stroke kasi. 2 Thessalonians chapter 13 verse 15. Kasali ang Espiritu Santo palagi. Nagturo sa mga propeta at apostol. At naniwala tayo sa kanila, ang sinusulat na galing din sa puso. Galing sa Espiritu Santo na sa kanilang puso. At si Soriano, bakit maniwala? Itanong mo kay Soriano. Quran ang sasagot, hindi. Itanong mo ang kay Soriano. Katekismo ang sasagot. Turo ba yan ng Espiritu Santo? Kailan nagturo ng Quran at ng katekismo? Sa first century AD ng mga apostol. Ano ang apostol ha? Binabasa natin ang sulat nila, mga apostol at propeta, sa buong mundo, to the internet, through the social media. Yun ang turo ng Espiritu Santo RG sa inyo. Maliban na kung naniwala ka na ang apostol at mga propeta, mga tonto. Iba ang apostol niya, tonto. Sabi niyo, Catholic apostolic yan. What? Alam ko ang apostolic, nakasulat sa Greek. Ha? Ang mga propesya ng propeta, nakasulat sa Hebreo at Aramaic. Bakit napunta sa Latin na? Alin ba talaga totoo? Pareho ba? Hindi ba kapareho? Apalangin na natin ang Ama at manalangin tayo sa Ama sa Espiritu Santo. Gano'n na? Manalangin tayo sa Ama sa Espiritu Santo. Kasi may Espiritu Santo tayo. Huwag niyong i-bypass. Kasi yung Espiritu na Santo ng Diyos, nandyan sa kanyang puso. Ang panalangin natin sa ating puso, as much as possible, tahimik ka lang. Manalangin ka, Ama, yung sa loob mo. Nagsalita ko, pero inausap mo sarili. Sarili, nandito sa loob mo. Ang sarili mo nakapag-usap sa Espiritu. Ikaw ay Espiritu rin, nanahan sa itong laman. Mayroong Espiritu. Para na one flesh with 3 spirits. Isang laman, tayo, ako, si RJ, kanya-kanya kaming laman. May espiritu ng tao dito, ako. Ako'y espiritu. Hindi ako mamatay, ang aking laman lang ang mamatay. Tapos, meron din Espiritu Santo. Tapos, wala kang Espiritu Santo kung wala kang Espiritu ng anak na si Hesus Kristo. Given yan. Palaging magkasama yan. Wala kang Espiritu ni Kristo kung wala kang Espiritu Santo. Sa 8, Romans 9 hanggang 16, palaging magkasama. 3 Espiritu sa isang katawan. 3 spirit in 1 flesh. Or 1 flesh with 3 spirits living inside a place. Ang sa inyo naman, ang tatlong Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo, naging isa na lang. Anong isa? Iisa, ibang isa, sa iisa, wala ka mabasa sa Tagalog na isa. United one ho yun, hindi numerical one na one lang. Magkakaisa, iba yung isa. Iisa, dalawa, ganun ka ba bilang? Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa ho yan. These 3 are one. Itong tatlong ito, are, plural din ang are, tama yung translation sa Greek. Sa English, Enduring version and King James version, huwag kayong mag-invento, bubo ang translation. Kahit sa Tagalog, wala ko nakita na isa lang. Iisa. Magkakaisa. Ano yun? Anong turo na mag-iisa sila? United sila. Kaya naging iisa ang Ama at saka anak. Kasi ang anak may espiritu ng Ama. Nanangan sa kanya. Tayo ang katawan ng espiritu na may nananahan sa kanya-kanyang puso. Ang ulo natin si Kristo na may puso na may Espiritu Santo. We are united with God. We are one with God. We are united with God. We are not one numerically. Hindi tayo isa. Iisa tayo sa Diyos. May Espiritu Santo. Kaya din, naniniwala tayo kay Soriano, kasi nandiyan na ang puso nagturo sa propeta at mga apostol. Hindi siya apostol, pero nandiyan din sa kanya. Nanahan sa kanyang puso. Ang turo ng Espiritu Santo noong unang panahon. Nanahan, kaya naniwala tayo, hindi sa kanya. Naniwala tayo sa kanya dahil sa Espiritu Santo. Kung wala yun. Kung totoo ang sasabihin ni Soriano, kahit wala siyang Espiritu Santo, basta totoo. Base sa Ebanghelyo. Kung wala kang kinukunta, ibig sabihin na sa Ebanghelyo. Totoo rin.
Bahala kayo, bahala, kung anong totoo sa inyo, bahala kayo. Pero walang pakialam doon ang Diyos doon, kailangan lang maging totoo ka sa kalooban ng Diyos. Pag hindi mo sinusunod, kasalanan. Pag alam mo mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan. Binabanggit ko ng talata sa chapter 2, sa part 2. Maniwala tayo. Lalo na kung, ang aral nito, Biblia rin pala. Ito, Biblia rin pala. Yung faithful translate o interpretation na, hindi yung, sabi na Katoliko, hindi faithful yan. Pambaluktot yung mga Katoliko, hindi sila ebanghelyo. Katekismo, ebidensya, huli na sila. Bitag ito eh. Bitag ang karunungan nila sa karunungan ng Diyos. Ebanghelyo, karunungan ng Diyos, bitag, ito hindi ebanghelyo. Pati Quran. Sabi ng Diyos sa Espiritu Santo, sa puso ng mga apostol, sumusulat si Apostol Pablo, na 1 Corinto 3, versikulo 19. Ang karunungan ng mundong ito ay bitag. Bitag. Nabitag sila pag ituturo mo na ang karunungan ng Diyos. Malalim ang karunungan ng Diyos. Sa puso itananim. At may kasama pang Espiritu Santo, hindi lang walang Espiritu Santo, mahalaga ang Espiritu Santo. Mas nakila pa kay Jesucristo. 1 John verse 4 1 John chapter 4 verse 4. At malalaman mo yan sa lumalabas sa kanyang mata at sa kanyang dila. So, mga ipokrito nga nangangaral, natutuwa ang Diyos sa pangangaral niya. Maraming naniniwala. Pero ikaw na plastic, hindi mo ginawa yung tinuturo, huhusgahan ka ng Diyos. Plastic eh. Ayaw ng Diyos ang ipokrito. See? Katulad ni Satanas. Plastic. Peke. Beware of the false prophets and the false Christ. 24:24 of the book of Matthew. Sa Colossians 3:16, magtuturuan tayo bawat isa't isa sa atin yung may mga Espiritu Santo na nananahan sa kanilang puso. Wala magturo kung walang Espiritu Santo. Dapat talaga Kristiyano ka, hindi ka Muslim, hindi ka Katoliko. Kasi palpak lang ang turo ng Katoliko. May bautismo sa bata. Matanggap mo nila ang Espiritu sa bata at sanggol. Ang sabi ng Diyos, humingi ka muna sa Diyos, kahingi sa pangalan ni Jesucristo. Saan siya humingi? Wala, hindi nga nakahingi. Hindi nag-amin ang bata. At kahit mamatay ang bata, mapunta pa rin sa langit. Kasi sa kanila, sinasabi ng Diyos, sila ay sa kaharian ng Diyos. Kahit anong religion mo pa, kahit Muslim ka pa, kahit Katoliko ka pa, kahit Hudismo pa yung religion. Sa 18 verse 2 to 11 of Matthew. Magturuan kayo sa isa-isa. Natutupad yan. At sinabi ng Diyos sa 8 ng Hebreo, 8 hanggang 13, hindi na sila magtatanong sa kalooban ng Diyos. Kasi inalagay ng Diyos sa kanang puso. Sa puso nalagay. Bakit mo nagtatanong? At nangahan pa ang Espiritu ng Diyos na magturo. Sino magturo ngayon? Kaya hindi ka na magtatanong. Ang Espiritu Santo nagtuturo na sa iyong puso. Hindi ba nagturo hanggang ngayon? Mali ang paniwala ng Katoliko. Pupunta kayo sa simbahan, magmisa, parikingan ang pare. Ano sabi ng pare? Church magisterium, inaaralan kami. Mayabang kayo sa Espiritu Santo, nanahan sa puso. Bakit kayo nangaral? Mangaral kayo pag hindi relihiyon. Sa mundo ng relihiyon, sa kaharian ng relihiyon, ang Diyos lang, ang Espiritu, nasa langit ang Ama, ang Espiritu lang niya, na kanyang messenger, ay siyang mangaral sa atin. Messenger ang Espiritu Santo. Nandun sa ating puso, wala dyan, wala sa pinto, wala dito, wala ron. Nandyan sa iyong puso ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, nasa kanyang Espiritu Santo na nandyan sa iyong puso. 17:21 of the book of Luke. Maniwala tayo. Huwag tayo pumunta sa pare. Sabi pa nga ng Diyos, mag-aralan kayo sa isa't isa. Kasi mayroon ng Espiritu Santo sa inyo. Nagtuturo nga, mag-aralan kayo. Baka ito nakalimutan mo, ako nakabasa, hindi ka nakabasa. At sa basa lang dahilan nito. Kung bakit may iba, hindi alam. Kasi sabi ng Diyos, basahin nyo.
Ang kanyang aklat, wala sa mga ito'y nagkukulang. Sabi ng Diyos. Again, Isaiah 34 verse 16. Kaya nagturuan tayo kasi maraming hindi yata may sobrang busy, hindi na yata nagbabasa pero masakit ang ulo. Eh ikaw ngayon nagbabasa ka na diehard ka, wholehearted ka, ikaw rin ka sa kapal magturo. At yun din, wala ka rin alam sa ganito, nalaman din lang nito kasi nalaman din ng kapatid na ito para ang experience niya na naintindihan niya ang talata. Kasi nakarelate siya ka based sa kanyang experience. Tuturuan ka rin niya. Mag-aralan kayo sa isa't isa. Ephesians 3:16. Ay Colossians 3:16. Huwag kalimutan. So, hindi kailangan magpunta sa seminaryo na mag-aral. Hindi. May puso na tayo, may Espiritu Santo na. Hindi na kailangan sa seminaryo. Hindi na nahan ang Espiritu Santo sa seminaryo. Never yun. Lalo na sa mga ebangelistang puso ng mga Katoliko. Mga bulag na taga-akay, kapwa, ang sumusunod kapwa sila mahulog sa hukay. 15 verse 12 to 16. To 15, I mean. Sabi ng Espiritu Santo kay Matthew. Kasi, binabasa natin. Kaya ang Espiritu Santo natin sa atin, maniwala tayo kay Matthew. Kasi yun ang Espiritu, yun ang pag-influensya ng Espiritu. Ay hindi, mali yan si Matthew. Mali yan sa kanya. Na ang bulag, makay ng bulag ay kapwa mahulog sa ukay. Dapat ang bulag lang nag-akay. Mali din, logically. Not correct thinking. Paborito pa naman ng Katoliko. Philosophy is a correct thinking. Tama. Is a correct, logic is a correct thinking. Tama. And correct reasoning. Tama. Ang problema, wrong thinking siya. Na daw sa Church Magisterium, mga Katoliko, mga pare, na ang bibig nila katikismo, lumabas sa kalang puso. Kasi lahat ng sinasabi mo, ginagawa mo, ang ginagawa ng dila mo at sa isip mo galing sa puso. 15 again, of Matthew, sinusulat ni Matthew sa kanyang puso, sa pagitan ng Espiritu Santo nagtuturuin sa kanya, paniwalaan din natin, kasi may Espiritu Santo tayo sa kanya, hindi natin kinukunta ang turo ng Espiritu noong unang siglo na magbasa rin natin ngayon. Paniwalaan lang natin ngayon. Pareho pa rin. Makilala sa dila. Ito, may nakasabi sa Matthew 12:34 to 35. Basahin na natin. Pakita ko sa inyo. Gamitin natin ang Joy Reims version, 2nd edition. Ang binabago lang nito ang spelling para tamang spelling. 2nd edition na to. From 15th century. Ito yung 19th century na. Kasalit na sa 19th century. Matthew 12:34 to 36. O generations of vipers, how can you speak good things? Kayo mga ahas kasi vipers, mga klase ng ahas. Maraming vipers sa Israel noong una pa. Pinahalimbawa sila sa ahas. Kayo mga ahas, mga masasama, you are evil, for out of the mouth, for the abundance of the heart, the mouth speaks. So, influensya ng laman ng iyong puso, ang iyong pananalita. Ito yung sinasabi ng mga, tumutukoy ito sa pangangaral. The mouth speaks. Akala mo totoo ang sinasabi mo, mali pala. Ikaw ay vipers. Ahas ka. Traidor ka sa Diyos. Ahas. Katulad ka ni Judas. Kasalanan sa Diyos. Masama ka. Ahas. Ang ahas kasi, niyayapa ka natin. Nandidiri tayo sa mga ahas. Mga ahas kayo. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ, 1st century AD. And out of the good treasures, bring it a good things. Kung mabuti ang puso, mabuti rin ang iyong lalabas sa bibig.
Kung totoo ang iyong puso, totoo rin ang iyong bibig. Kung nasa iyo, sa iyong puso ang Espiritu Santo, sumalabas din sa iyong bibig ang tulog ng Espiritu Santo. At ginagabayan ka pa kung ano ay iyong sasabihin. Na base sa 10:20 of Matthew. Out of the good treasure of heart, or the abundance of good things that is abundant in your heart, shall bring good things also. And an evil man out of the treasure, ang masama rin, labasan niya ang nandyan sa kanyang puso. Kung ano na nagana sa kanyang puso, kung masama rin, lalabas sa kanyang dila. Kung mabuti rin ang lalabas sa kanyang dila mula sa puso. Kailangan ang puso may Espiritu Santo para mabuti. Pag wala, yun ang influensya ni Satanas. Kailangan ng Espiritu Santo. 36. But I say unto you, sabihin ko sa inyo, every idle word, mga walang kwenta, walang silbing salita, hindi totoo, of men, galing sa tao, hindi galing sa Diyos, hindi galing sa Espiritu Santo, they shall render account for in the day of judgment. Mananagot ka. Mananagot ka sa pagdating ng hukom. Sabi ng Espiritu Santo sa puso ni Mateo na sumusulat nito. Ang puso na tinuturoan ng Espiritu Santo na nahanlin sa kanya bilang apostol. Isa sa apostol ni Cristo. So, may mabuting puso sa mata ng Diyos, yung mabuting puso, may Espiritu Santo. At kanyang sinasabi, yun ang sinasabi ng Espiritu sa kanyang dila din. Pag wala, expect na. Walang katotohanan kasi talaga sabi ng Espiritu Santo. Pag walang Espiritu Santo, walang katotohanan. Ang katotohanan yun po ang Ebanghelyo. Maraming katotohanan na hindi Ebanghelyo. Ang sinasabi dito, Ebanghelyo. Walang katotohanan sa Satanas. Kasi sinabi ng Diyos kay Satanas na ikaw kumukontra sa aking Ebanghelyo. Gusto mong bulagin ang tao, huwag ipangaral ang Ebanghelyo, kalaban mo ang Espiritu Santo unang-una. Ang kumakalaban si Satanas, si Satanas ang unang kumakalaban sa Espiritu Santo na nahan sa ating puso. At tinukso pa tayo para huwag sumunod sa gusto ng Espiritu Santo. Ang puso natin, kailangan protektado ng Espiritu Santo. Dapat mo tanggapin para ipanganak ka ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Wala ka anak ng Diyos kung wala ang Espiritu Santo. May talata na binabasa ko na sa previous parts of this video. Yung Colossians 3:16, tinatanong na Suryano noong unang panahon yan, narinig ko sinasabi niya, kailan kaya ang mga tao pangaralan sa isa't isa? Hindi nahayag kay Suryano noong unang panahon. At hindi ko rin alam ng tinatanong niya yun. Wala rin ako alam. Hindi ko alam ang sagot. Ano, kailan ka to? Maganda to Kailan ito mga pangaralan? Kailan ang pangaral? Kaya tatanungin ko kung masagot nyo. Kung masagot nyo, tinuturuan kayo ng Espiritu Santo na nandiyan sa inyong puso. Paano mangaral? Lahat tayo mag-aralan. Hindi makasagot kahit sinong apostol yung nakasagot. At hindi lang alam ni Pablo na susulat yan kung paano mangaralan sa isa't isa. Hindi naman sila apostol. Mga hintil pa, hindi mga Israelita. Imposible yan mangyari noong unang panahon. Imposible. Bakit? Wala pa kasing kumpletong Biblia noong unang panahon. Hindi pa naipon. Handwriting pa, mahirap ikalat yun. Mapupudpud ang mga daliri ng mga puso kakasulat. Mamatay lang sila, hindi matapos. At inuusid pa sila. Ngayon may aklat na, yun na, mag-aralan kayo sa isa sa, may aklat tayo. Tayo mismo mag-aralan, hindi ang matchat magician, hindi na kailangan pupunta natin sa mesa sa Katoliko. Tapos sabihin na, sila matalino. Ano? Saan ang Espiritu Santo? Sinasabi ba na kailangan magpunta ka sa mesa? At hindi nyo kami buklatin ng aklat? 3 sitas lang yung basahin, Salmo Responsorio. Sa Ebanghelyo, 4 lang. Matthew, Lucas, John, at saka John at saka Mark. Ganun lang, dati kasi ako Katoliko, kaya alam ko. Hindi ba Ebanghelyo ang turo ng apostol? Ebanghelyo din. Maraming talata. Maraming apostol inaaralan. Mga apostol, mga propet, mga Israelita.
magturo na ebanghelyo. Pinadala sila para sa magturo ng ebanghelyo, hindi katekismo, hindi Quran. Ang ebanghelyo ay utos din. Ang ebanghelyo ay mensahe o utos din. Paniwalaan lahat na tuturo ng Espiritu Santo sa kanilang mga puso. May aklat na. Yung aklat, basahin nyo at saliksitin nyo, ituro natin. Ang turo sa mga apostol, ng mga propeta at mga apostol sa kanilang puso ng Espiritu Santo na nahan sa kanilang puso. Kailangan mo iparisto. Sinong sugo ng paristo? Ikaw ang founder. Iba ang turo ng Espiritu Santo. Hindi mo babasa yan. Ang Espiritu Santo nasa kanyang puso. Yun ang nagturo. Yung, tapos na to iulitin din, hindi mababasa yung turo na iparisto, hindi mabasa. Iba ang turo ng Espiritu Santo, mababasa. Rehisto ang pag-usapan dito. Kalayaan mo yan, RJ. Gawin mo kung anong gusto mo, basta wag lang labag sa Diyos. Kahit magkamali ka po sa labas, ikukorek ka sa loob. Pag matigas ang ulo mo sa labas, hindi ka na pakorek. May founder pa rin maniwala mo. May tao ba ng founder? Kailangan mo lang sumunod para rehisto kayo hindi susunod. Kasi may requirement ng Pilipinas dito. Wala nung unang panahon. Kalaban pa nga ng Kristiyano sa Israel. Ginagaya mo basta hindi mabali ang sinasabi ng Diyos, iparehisto mo. Iparehisto mo. Gumagalang ka sa kautosan ng hari sa labas. Pero huwag mo sabihin founder, mali. Mali yan. Kahit mali, walang pakialam ng Diyos doon. Kasi hindi nyo wala naman kayo Espiritu Santo, hindi kayo naniwala noon. Pag alam nyo na at totoo at ayaw nyo pa rin manawala na nasa loob ng aklat, doon ka magkaroon ng kasalanan. 9:30 to 31 onwards, 9:30 onwards ng Juan. Alam mo ba ang turo ng Espiritu Santo? Ayaw mo pa rin, mga tigas ang ulo nyo. Mga gumawa ng mga batas na, dati pa, mga katolikong mga legislator. At ang patupad ngayon, mga katoliko pa rin. Because politically, we are dominated by 80% Filipinos. And 99% in the politics. Mga politiko karamihan ngayon, 99% are Catholics. Tapos na tayo nito Ayaw ko pa ulit-ulit. Ituloy natin. Turo ng Solano. Sa part 2, part 3 na kasi tayo. Hindi siya nagturo sa amin. Siya ay sugo ng Diyos at sinusugo lang sa Diyos iparehisto mo. Ay sumunod ka sa gobyerno. Ang gusto ng gobyerno, irehisto. O walang problema. Kasi sabi ng Diyos, susunod ng gobyerno, hindi kami napaggera sa gobyerno ng rebelde para maging kaaway. Hindi, sumusunod kami, law-abiding at pati mga apostol. Yun ang dalawang suko, may will ang tao, may will ang Diyos sa kanyang karyan. Ang will ng Diyos ang turo ng Espiritu Santo, hindi angel. Hindi rin tao ang angel. Tao ang turo kasureno na ilikwad. So, sabi mo, hindi Diyos ang nagsugok kay Mr. Soriano. So, ibig sabihin, ang demonyo nagsugok po sa kanya at para iparehistro yung iglesia. Hindi, Diyos ang nagsugo sa Hindi lang Diyos nagsugo sa kanya. Pinabaluktot mo Katolikot, kinakalikot mo Ang parehistro, walang mabasa. Hindi sinasabi sa puso ng mga apostol na iparehistro. Hindi na alam na parehistro pala. Wag lalagan. RJ. Hindi sa utos ng Diyos yun. Hindi po kaya hindi utos ng Diyos sa demonyo ka na. Pati ikaw, RJ. Tapos sa kasi ito sa part 2 na utosan ka. Gusto mong ganito. Sino nag-utos sa'yo? Hindi ka nautosan. Ginagawa mo. Ang demonyo ba agad na nag-utos sa'yo? Free will mo. Pati sa gobyerno may free will. May freedom tayo. Yung freedom natin, exercise natin, basta wag na natin kalabanin ang Diyos. Hindi utos ng Espiritu Santo naka-express. Utos po yun ng gobyerno na sinusunod ni Soriano. Sa registration, pinag-usapan natin yung subject. Ini-insert mo ngayon na lahat ng absolute. No? Maraming ginagawa natin na hindi inutos ng Diyos. Hindi ibig sabihin, tayo ay sa demonyo. Kahit ikaw, maraming kang ginawa na hindi inutos ng Diyos. Hindi lahat ng ginagawa mo inutos ng Diyos sa'yo.
ang utos kung anong pagsunod ng Diyos sa atin sa kanyang kaharian. Pati angel sumusunod. Pati si Kristo sumusunod. Na itinuturo ni kay Kristo at sa mga Kristiyano. Ang tagapagturo, Espiritu Santo, na nahan sa puso ni Kristo at sa atin. Yung registration, galing na po sa puso ng mga tao na gusto nila magbatas tayo ng makamundo lang noon. Makamundo, kaya nga may kingdom of God para mai-correct. Seek you first the kingdom of God and His holiness and His righteousness. Right is correct. 6:36 of the book of Matthew. Sinusulat ni Mateo sa kanyang puso, mula sa kanyang puso, na inudyo ka ng Espiritu Santo na nahan din sa kanyang puso bilang isa sa mga anak ng Diyos. Na ipinanganak sa Espiritu Santo. Na pinagharian ng Diyos sa pamagitan ang pinagharian ng Diyos sa kanyang puso sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang paghari ng Diyos sa nasa ating puso. Wala yung sinasabi ng Espiritu na sa puso, iparehistro. Wala yun. Kayo may gusto pero hindi kasalanan sa Diyos. May mga free will na kasalanan sa Diyos at may free will na kasalanan sa Diyos. Kasi tapos na ito, huwag na tayo magtagal dyan. Hindi pa. Tika muna. Time ko pa ito. Di ba kanina, nagsasalita ka, nakikinig ako. Ngayon ako yung nagsalita. Inaamin mo na si Mr. Soriano, hindi Diyos yung nagsugo. So, demonyo talaga yung nagsugo kay Mr. Soriano. Sabi mo lang. Hindi mo na nawaan siya sabi ko. Restore pag usapan natin. Hindi lahat ng ikaw sa sugo ng Diyos na pag ginagawa mo ay demonyo ka rin. Hindi. Wrong judgment, wrong thinking, hindi logical yan. RGC nyo. You are specific topic, ginagawa mong general. Ginawa mong absolute. Specific topic must be explained specifically. General topic must be explained generally. Hindi pwedeng ang specific topic must be explained generally. Ang general topic must be explained specifically. Pareho sa batas, tanong mo sa abogado mo. Ang tamang interpretation, ganun talaga. Specific meaning must be given a specific definition. General meaning must be given a general definition. Or must be concerned in general sense. Specific meaning must be concerned in specific sense. General meaning must be concerned in general sense. Ang ating pinag-usapan is specific registration. Sinasabi ko, hindi susugo ng Diyos na si Soriano magpa-register. Ang sugo lang ng Diyos specifically sumusunod sa gobyerno. Ang requirement ng gobyerno, magpa-reso. Kayo may gusto na yan. Hindi gusto ng Diyos yan. So, wala rin kasalanan. Pero pag sinasabing founder, kasalanan, dapat yung baguhin. Kayo may problema na sa labas ng kaharian. Mga Katoliko, karamihan. Ang gumawa ng batas na yan. 99%. Kayo may problema. Walang kwenta yan eh. Batas lang ng tao yan eh. Saliksikin nyo ang batas ng tao. Hindi. Saliksikin nyo ayon sa Espiritu Santo sa puso ni Mateo na sumusulat din. Saliksikin nyo at sinusulat ni Kristo, pinaalala ni Kristo at nasa puso ni Kristo rin, inuudyo ka ng Espiritu Santo. Sabi ni Kristo, saliksikin nyo ang kaharian ng tao. Wala pala. Saliksikin nyo ang kaharian ng anghel ng mga demonyo. Wala pa rin. May kaharian din sila. Sa 12 verse 26. Saliksikin nyo ang kaharian ng Diyos. At magkasama, walang kaharian kung walang at ang kanyang kabutihan. Ang kanyang araw ng kabutihan. Ang kanyang gusto na kabutihan. Ang kanyang gusto na kabananan. Yun po ang batas ng Diyos. Ang gusto niyang masusunod na iyong gagawin. Paniwalaan at gagawin. Pareho. Tuloy natin. Sabi mo, Espiritu Santo, nasa puso daw po, sabi mo. Sa bunang nakasulatan. Hindi ko sinasabi yun. Sabi ng Espiritu Santo, ang puso na nasa tao. Pinapalawalaan ko lang yung lahat ng tao na pinanganak ng Diyos. Yung lahat lang na pinanganak ng Diyos. Hindi lahat ng tao pinanganak ng Diyos. Mayroon na mga anak ng demonyo eh. May talata na sinasabi ko na. Gas-gas na yan. Sa John 8, 43 to 47. Hindi ako nagsabi, RJ, huwag mo palatangan. Ha? Sabi ng galing sa Espiritu Santo yan. Nung unang panahon pa, nakasulat yan.
sinusulat mga apostol. Bakit ngayon parang nanibago ka? Late bloomer ba kayo mga Katoliko? Saan ang Espiritu Santo sa inyo? Hindi mo pala alam yun? Ako ba nagsabi? Paniwala ko lang sa Espiritu Santo at may bersikulo. Naghari pa ang kaharian ng Diyos nandiyan para sa iyong puso, sa iyong loob. Saan ba? Sa atay? Hindi. Saan ba? Sa puso. Masama ang puso pag walang Espiritu Santo. Pagkabanalin tayo, pasantuhin tayo ng Espiritu Santo na nahanda pala sa ating puso. Mabasa nyo rin sa Thessalonians 2 verse 13 to 15. Yun na lang pabanal sa atin. Ang Espiritu Santo manahan muna sa atin. Para turuan at gabayan kayo para maging santo, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi katikis mo ang gabay. Turo lang mo ng tao yan na hindi makamanahan sa iyong puso. Tuloy natin. Yun ang problema pag CFD. Hindi legal. Walang material na kanyang rebuttal eh. Too much nicety. Ginawa niyang ang specific na general. Bawal doon sa korte yun. Specific must be controlled specifically. General sense must be controlled or interpreted generally. Siya sabog-sabog, windang-windang. Hindi kasi legal. Obviously, tanong mo ang abogado. Justice, mga law student. Alam niyo pati mga law student. Kaya kayo, mga theological lang kayo. Ang mundo niyo theological. Hindi. Mga self-serving na kayo. Ang gusto lang ang gusto niyo. Hindi legal. Ligaw. Hindi katakap-takap ang alisuri niyo sa legal. O quad yan. Mamumukha kang bubo sa legal world. Sapat hindi ka pwedeng maging judge para mag-administer ng court justice. Dapat sumunod ka sa legal. Yun ay hindi naman pinagmayabang kasi talagang tatamat totoo action of truth sinasabi by itself it is truth even without evidence. Sinasabi ko ng example na if the context conflict with the general context shall prevail. You cannot deny that. Hindi mo maitanggi. Kasi yun ang totoo. By itself is to. Marami pa. Yun ang inibigay ko example yung maintindihan nyo lang. Yung maintindihan nyo lang. Ang Espiritu Santo, yung karunungan po niya, ibinigay po niya sa kanyang iglesia. Diba? Ephesians chapter 3 verse 10. At syempre, itong karunungan ito, hindi po ito nawala for almost 2,000 years. At hindi yan kayo. Kasi, Ephesians, tapos na to eh. Ano ba ito? Oras ito. Ako, tapos na to. 3:19, bagitan na doon saglit. Ephesians 3:10, that is manifold wisdom, tinuturo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nahan sa iglesia, to 20, to 21, to 18, to 21 of Ephesians. So, hindi natin itiklikal. Basta ang Espiritu na nahan sa iglesia, yun ang tamang versikulo. Para hindi kayo maligaw. Ang wisdom tinuturo ng Espiritu. Nanahan sa iglesia, saan? Saan nanahan? Ang iglesia, yung mga taong pinanganak ng Diyos, saan mga nanahan? Ang iglesia. At sa iglesia, ang pinanganak ng Diyos. Saan ho? Alahanin nyo, ang puso ng Diyos banal. Kaya tinatawag siyang holy. Holy siya sa kanyang desisyon, sa kanyang pasya, sa kanyang gusto. Holy ang Diyos. That's why God is called Holy God. Banal na Diyos. At ang Espiritu niya, banal din. Holy Spirit. Saan tong Holy Spirit? Sa iglesia. Saang iglesia? Hindi niya alam. Saan doon? Sa puwet? Sa atay? Sa mata? Sa ilong? Saan doon? Ano ang pinakamarumi sa tao? Ang puso. The most evil of all. Mapandaya. Sa 17, verse 9 of Jeremiah. At sa Proverbs 12, verse 20, ang basihan. Siya, ang puso, is the most deceitful of all things. So, yan ang pinakamaruwi. Mapandaya ang puso. Kaya, para hindi madaya, nagkaroon ka ng Espiritu Santo ng Diyos, manahan sa iyong puso. Ang Espiritu ng Diyos, tinatawag na Espiritu Santo. Espiritu ng katotohanan, I mean. Ang Espiritu Santo.
sa John 14 verse 27. So, titingnan natin kung alam ni ni RJ ang espiritu ng iglesia, nanahan sa iglesia. Ano ang kanyang paliwanag? Ano pagka-intindi niya? Bakit po kasi yung setup po nila Paris 1980 lang po eh. Number 3, senyor, dapat sundin yung kakali, no abiding citizen po kayo, di ba sabi mo? Sorry. See? Your sekta, and even the law of the Philippines sulpot, hindi yan nagmamatter. Iyan ay sa kalabas ng kaharian. Sulputin ang batas sa atin ngayon. Hindi from eternity with God, na lahat ang ebanghelyo from eternity sa kingdom ng galing sa puso ng Diyos, na lahat lang first century AD sa pangalan ni Hesus Kristo. Kaya pinangaral Gospel of the Kingdom 1:14 of Mark. Itong basihan mo, tao lang o yan, sulpot, hindi yun turo ng Diyos. Abubot pa nga yan eh. Kaso makulit kayo, require nyo, okay na rin. Sumunod kayo para walang gulo, sabi ng Diyos. 1 Timothy 2 verse 1 to 4. To attain the peace in the place outside the kingdom of God, we are living in the Philippines. We are Filipinos. Yun ang problema pag walang legal eh. Mas lalong haba ang paliwanag. Mag-legal na kayo. Huwag kayong mangarap kung wala kayong legal. Unfair yun. Unjust ang decision nyo. Ang paliwanag nyo. Unfair unang-una sa Diyos. Free will mo nga. May free will. Sinasabi ng Diyos sa 1 Peter 2:16. Exercise nila yun. Mga politiko, mga congressman, sino kayong gumawa ng batas, mga katoliko, kayo ang may problema dyan. Hindi namin problema dyan. At ang basihan ang tinuturo, yung puso na nanggaling sa mga apostol at mga propeta. Sino ngayon ang iglesia na sabi mo may Espiritu Santo, na may Espiritu nagtuturo ng katekismo? Kayo katoliko, katekismo kayo. At tawag nyo pa the Roman Catholic Church. Roman ba ang church? May Espiritu Santo, Romano. Church of God yung tawag eh. Huwag mo paunahan ang Espiritu Santo, siya ang nagsabi, ang expression, tumahimik ka RJ. Hindi ikaw Espiritu Santo na may-ari sa puso namin. Naghari para ang Diyos pamagitan ng Espiritu Santo, hindi sa Espiritu mo. Hindi na makapasok sa aming puso ang Espiritu mo. Pati asawa mo hindi makapasok sa puso mo. Hindi ako naniwala, ikaw ay nasa aking puso, ikaw ang laman ng aking puso. Paano? Ano yun? Katoliko mga lingwahe? Magandang katapagandan. Pero sinungaling yun. Walang laman ang puso na taong Espiritu. Espiritu Santo nandyan sa iyo. Magturo sa iyo. Ang kalaban mo ang Espiritu Santo pag sumusuway ka. Walang tao doon. Anong gagawin doon? Hindi ka magpagturo. Either pag namatay ang kanyang laman mapunta sa altar o kaya mapunta sa dagat sa kulungan bago sila mapunta sa dagat-dagatang apoy. Pagdating ni Hesus Kristo. Binabanggit ko ng talata, mahaba na. Ikutin nyo na natin. O ngayon, balik na naman siya ang kanyang estilo, bumalik naman sa gobyerno. Huwag RJ, Pilipinas tayo. Nag-usap tayo, hanapin nyo muna ang kaharian ng Diyos at kanyang kabutihan. Ano yung kabutihan? Batas ho yun. Law of faith. Paniwalaan mo. Anong law? Ang born again ay maniwala lang. Maniwala, faith yun. Ano yung law? Sa 329 of Psalm. Batas, ano yung batas? Will. Ano gagawin natin? Maniwala lang? Wala kang gagawin? Magnakaw ka? Magkatoliko ka na lang. Pareho na walang ginagawa. Masasama pa ang ginagawa, walang bawal. Kahit ilang bisis ka mangurakot, okay lang. May bawal sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, parehong offense. Pangatlo, itakwil ka na. Hindi ka lang sunugin. Titus 3:10. Yun ang heretics. Heretics against the Holy Spirit of God teaching holiness. If you go against the will of the the law of the Holy Spirit without 3 times, you will be ostracized, excommunicated for speaking against you commit an unforgivable sin speaking against the Holy Spirit teaching. The Holy Spirit is the one who teaches us in His kingdom.
and and God rules our hearts, who control everything, our thoughts and actions through the Holy Spirit within our hearts, which is evil and now made holy with the Holy Spirit of God and His teaching. Seek first the kingdom of God and His righteousness. That is a law, the will of the Holy Spirit, the will of God taught by the Holy Spirit within our hearts, based on what we can read from the heart of the apostles and the prophets, taught by the Holy Spirit taught by the Holy Spirit Himself in their hearts. Now written, that is a holy scripture. The teaching of the Spirit is within the our hearts. See? Because He is in our hearts and even guiding us, leading us to believe, to obey the will of God. He is the implementer. Romans 8, verse 14. Law-abiding citizen po si Mr. Soriano. So, ibig sabihin, hindi mo na tinututulan ang sinabi ng gobyerno na founder po sa sekta No. aniban po ninyo. Sir, that is wrong. That is not legal. Remember, RJ, the requirements in the legal, there is a form already, like a contract. See, you have the prepared form when you go to the public attorney. What you call that? Notary public. I mean, not public attorney. There is a form already about the registration, uniform. All of them, religious organization and even all incorporation, uniform. Siguro tinatamad-tamad na babaguhin na ito religious. Ay, ito okay na, requirement ng gobyerno. Walang audit. Kayo ang nag-require nun, hindi si Solano. Para ma-register. Ano ba si Solano? Senador ba siya? Congressman ba siya? Baguhin niya? Kasi pa senador o congressman, kailangan pa rin ng majority vote. The majority wins. Hindi legal yan. Anong pakialaman mo legal, RJ? Ang pakialaman ko na sa legal, yung interpretation, hindi tungkol sa sect. Sa labas ng kaharian, nag-aksaya ka ng panahon yan. Ang kailangan mo, malaman mo ang Espiritu Santo, ang paghahari ng Diyos, at susunod mo ang kalooban ng Diyos na itinuturo ng Espiritu Santo. At paano natin malaman? Unang-unang tinuturo sa mga propeta Israel, ang turo sa kanilang puso. Kaya nila isusulat. Para basahin natin kung ano ang laman ng puso. Naghahari ang Diyos, kakaharian ng Diyos sa pamagitan ng iyong puso. Nasa inyo, sa loob nyo ang iyong kaharian na may Espiritu Santo na nanggaling sa puso ng Diyos at hanggang ngayon nanatili at nandiyan din sa atin eternally as the sons or the children of God. Mali naman, evangelically and legally. Law-abiding citizen. Okay, law-abiding, pero yun ang gobyerno lang. Maraming requirements ang gobyerno. Free will nyo yan. Pero sa kaharian ng Diyos, may kaharian nila ang Diyos. Wala kang pakialam yan. Itinuturo namin ang aklat ng Diyos sa kanyang kaharian. Yun po ang evangelical book na turo ng Espiritu Santo. Nanahan sa ating puso. Hindi katekismo, RJ. Hindi rin philosophy. Hindi rin legal na requirement sa gobyerno. Ang legal lang nito, ang ibig ko sabihin, ang legal na interpretation. We ascertain the will of the humans. I applied it also the will of God. That is what my point about legal. Para maging simple. Ano talaga ang gusto ng Diyos sa kanyang kaharian? Ay ano? Hindi mo malaman ang kaharian ng Diyos, ang gusto ng Diyos kung walang Espiritu Santo. At walang paghahari ng Diyos sa tao kung walang kaharian, kung walang Espiritu Santo. At anong gusto mo, Diyos, galing sa iyong puso? Ang turo ng Espiritu Santo na galing sa kanyang puso. Nasa ating puso din. Ano yun? Kita ng mga apostol, nagturo ako sa kanilang puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na nahan sa kanila. At mga propeta. So, kaya paniwalaan natin kasi for the hearts kasi ng masamang hearts ang maturo ng Ama. Alam ng Diyos na masama talaga puso. Alam niya yun. Kaya sinasabing pinakamasama sa mundo ang puso. Si Satanas din panapakasama. Dahil masama ang kanyang puso. Maliligaw ka, maluluko ka ni Satanas
wala kang Espiritu Santo. Hindi ka madipensya ng mama at papa mo, pastor mo, pare mo, kung walang Espiritu Santo. Kahit may angel pa, 100 na ang angel, kalaban ni Satanas, matalino sa Satanas, wala, no match. Siya ang kumakalaban ng angel, laban sa Diyos. Kaya tawag ng Diyos, demonyo ka. Ituloy natin. Iba ang batas ng tao. Pag-indulge ka dyan, doon ka tumatagal. Pag-aral ka lang, abogado, RJ, kung mahilig ka dyan sa sect. Mali. Pag founder, tama ba yan? Eh, hindi natin kala Espiritu Santo, susunod na natin. Sabi na, yan gusto na, law-abiding citizen. Sumusunod siya sa batas ng tao. Pero hindi niya ituturo sa harian ng Diyos na siya ang founder. Yun ang, kasi ang batas niyo, requirement sa tao. Kahit wala ng listo, umiiral pa rin ang totoong iglesia. Yun ang requirement nyo, doon na kayo naipit. Requirement ng gobyerno, inaapikin mo ang sarili mo. Kayo ang nag-require, hindi ang Diyos. Sa labas siya. Sinusunod din sila para walang gulo. Ha? Sabi kasi ng Diyos, susundin nyo lang. Kasi sila din ay ministro ng Diyos sa kapayapaan sa labas. To ensure that your safety, to promote the general well-being of people. They promote the general well-being of people para hindi magulo. Pero dito, isang will lang na nag-utos ang Espiritu Santo ang ating susunod. Ang Espiritu Santo ng Diyos. Pag hindi ka naniwala sa Espiritu Santo ng Diyos, hindi ka naniwala. Pag hindi mo tinanggap sa iyong puso ang Espiritu ng Diyos, hindi mo tinatanggap ang Diyos. Again, Matthew 10, verse 20. Kaya may batas tayong seek first the kingdom of God. Kasi doon malalaman ang iglesia. Hanapin mo ang mga tao na pinagharian ng Diyos sa kanilang puso sa pamamagitan ng Espiritu. Yun ang tunay na iglesia. Hindi catechetical church. Ebanghelyo ang puso. Ang puso ng Diyos ay ebanghelyo. Maka-ebanghelyo ang Diyos nanggaling sa Kanya. Ang turo ng iglesia ng Espiritu Santo, ebanghelyo. Hindi batas. Sa labas o ng batas, legal. In-apply ko lang again ang interpretation, ang explanation na ginagamit ng korte ng mga Katoliko at hindi Katoliko. Yun ang problema kasi hindi kayo legal eh. Kung saan lang mapunta ang reasoning nyo. Ha? Mag-aral kayo ng philosophy, ituturo na lang, mag-aral kayo ng philosophy, RJ, at magtuturo kayo sa institusyon, hindi sa kaharian ng Diyos. Kasi ituturo ng Diyos na ituturo mo ang hindi na sinasabi. Ano ka? Huwag mong dagdagan ang hindi dinagdagan ng Diyos. Sabi ng Diyos. Huwag mo rin mawawasan kung ano ang sinasabi ng Diyos. Na-express. Yun ang faith express sa Deuteronomy 4 verse 2. At mayroong extra na faith na hindi express. Yung faith mo sa gawa ng Diyos na hindi pa nakikita. Na halimbawa, ikaw ay may problema, maniwala ka na tutulungan ka Diyos, hindi express pa. Pero sa turo, iba ang turo. Ituro mo ang itinuturo ng Diyos sa mga apostol at mga propeta sa kanilang puso. May propeta at apostol ang ating titiligan at ating paniwalaan. At sinabi ni Apostol Pablo na kung ikaw mangaral, ituro mo ang nakasulat na sinusulat nila. Sa 1:14 verse 15, verse 36 to 39. Huwag ka magturo na hindi galing sa kanilang puso na ituturo ng Espiritu Santo. Sila ang una mga Israelita. Galing sa Israelita manggaling. Ang turo ng Diyos sa puso ng Espiritu na tinatahanan ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi Espiritu tonto ng mga sinungaling na mga tao. Walang Espiritu manahan sa iyo. Maliban na kung magpasanib ka sa Espiritu ng demonyo. Kaya may demon possess. Mga sinungaling. Kahit hindi ka nangingin sa sinungaling ka, ipokrito ka. Ipokrito ka, plastic ka. Akala ng tao, Kristiyano ka, pugi ka, maganda ka, nanalangin ka kay Maria, ibang puso mo masama. Kasi kinakalaban ng Espiritu Santo na nahan sa inyo at ang gusto ng puso mo, ang turo ng katekismong Katoliko. Magkalaban kayo sa Espiritu sa puso mo. Ihiwalay sa iyo, kukunin ng Diyos ang Espiritu sa iyo kung nandyan man sa iyo. Lalo na kung hindi pa nakarating, hindi ka naniwala. Kailangan mo maniwala para magkaroon ka ng Espiritu. Sa
8:12 ng Lucas. Kaya mo wala, kung walang paniwala ay papasukan ka ng turo ng demonyo. Pag naniwala ka, hindi makuha ng demonyo ang tinuturo ng Espiritu sa'yo. Kasi naniwala ka na eh. Gusto mo naniwala ka, may freedom ka, ikaw masunod. Hindi ang demonyo. Hindi rin ang Diyos ang masunod. Ikaw, may free will ka. Hindi ayaw na Diyos na mamilit. At alam nila ang limitation. Ikaw may free will. Yun ang absolute authority mo. Pero yung will mo, temporary lang. While you are alive. Pag namatay ka, judgment come. Whether you go to the altar or to the prison cells of spirit. I mentioned already the verses. But in the coming of Jesus Christ, whether you go to the throne of God, not in the altar, with a physical body, and whether you go to the lake of fire, together with the demons. In 21 verse 8 of Revelations. Pag nag-usap tayo, isalit naman natin, RJ, ang Espiritu Santo. Parang walang kwenta eh. Patay na ang gumawa ng batas ng tao dito sa sect. Yan ang buhay na Espiritu Santo pag-usapan natin. Kaya nga may Biblia eh. Ang pinag-usapan ng mga propeta at mga apostol ng Espiritu Santo galing sa langit. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos, hindi pa rin nakarating ang kaharian ng Diyos. Sa inyo, hindi pa rin uso. Ang uso sa inyo yung church magisterium. Sino mas dakila? Sa pagturo, Espiritu Santo, tao pa rin kayo. Patay na rin ang mga church magisterium. Ang laman. At hindi na sila makapagturo ngayon. Hindi makapagturo ng buhay sa ating puso at sa ngayon patay na lalo na. Either they go to the lake of fire or the altar or sa prison cells. And definitely mapunta sila sa kulungan ng mga Espiritu Santo, mga Espiritu, hindi sa altar sa langit. 9:6 of Revelations. Hindi sa kulungan ng Espiritu sa 1 Peter 3 verse 19. Ituloy na natin. Iba ito mag-uusap ito. Para kasi, bakit? Si Surano lang ba ang tinuturuan ng Diyos? Pati tayo, kahit sino. Siya na naturo si Surano na ito nakasulat sa Biblia, nababalita lang siya. At ang lahat sa kanyang Espiritu. Ngayon, patay na siya. Paano pa siya magturo? Doon na siya sa altar. Ang magturo palagi ang Espiritu Santo sa ating mga puso. Yun isa lang Espiritu na nagtuturo sa ating mga puso. Hindi maraming church magisterium, hindi maraming Surano. Hindi rin ako. Mamatay rin ako. Kasangkapan lang ako na nakita ko sa Biblia na binabasa ng ni Surano, nandun pala kayo. Naniwala ako kasi alam ko bakit ko naniwala kay Surano. Kasi nandyan sa kanya ang Espiritu Santo. Daladala niya ang seal of the Holy Spirit. Ang tatak ng Espiritu Santo bilang anak ng Diyos. Sa 1:13 of Ephesians. Yun ang pinakamalaga. Bakit tayo maniwala? Magtuturuan tayo sa bawat isa. Kasi may aklat na. Hindi na imposible. Ang binabasa natin, ang puso, na banal na puso ng mga apostol at mga propeta. At nalalaman natin kasi sinusulat nila. Ibig sabihin, may Espiritu Santo nagtuturo sa kanilang puso. Walang kaduda-duda. 1 Timothy 2:7, they speak with verity. Sigurado ang sinasabi nila. Ang pananampalataya nila. Sigurado. Nakasigurado tayo na talagang totoo. Ang Espiritu Santo na nandiyan sa kanila. Maliban lang kung mga demonyo ang mga apostol at propeta. Yun ang given. Talagang totoong sa Espiritu Santo sila. Ang Espiritu Santo nandiyan, nanahan sa kanilang puso. Sa 2 Peter 3, 2 Peter 2, 2 Peter 1 verse 19 to 21. The prophecy came not by private interpretation, not of human interpretation, but moved by God through His Holy Spirit. Paano ma-move? Saan ba ang Espiritu Santo? Nasa kanilang puso. Maraming verses. 2 Corinthians 3 verse 4, verse 2 to 4. Tuloy na to na natin. Ito yung pangharang ni Satanas yan. He blocked the gospel. Ibig sa punta ka sa karya ng Diyos, pupunta ka pag-usapan doon sa mag-ubos ng oras sa kanyang live video na doon lang punta sa Surano. Patay na si Surano. Hindi siya ang teacher ngayon. Nandiyan ang aklat, mayroong Espiritu pa nandun sa atin ngayon. Maniwala tayo sa isa't isa kung may Espiritu Santo tayo at malalaman natin kung may Espiritu Santo tayo kung kapareho tayo sa mga puso ng mga puso at propeta na sinusulat nila ang utos ng Espiritu Santo.
See? Nag-aksaya ka ng streaming video mo. Sayang-sayang yung donation sa'yo. Ito, sa akin to. Ito sa'yo. May donation din eh. Oh, itong pula. Stars, Facebook, humingi ka. TV, Apologia, punto, subscribe, send, stickers. Monetize mo. Sa akin, hindi ko monetize. Kung gusto nang tumulong, okay yun. Pag niwala ka sa Diyos, okay yun. Pag hindi, wag. I-budget. God is our evangelical, hindi catechetical, hindi na Quranic, based on Quran, teacher in His kingdom. See? Within our hearts, to be specific. The kingdom of God within our hearts. The kingdom is in you, sabi ni Jesus Cristo. And join with Him, not with me. Help and support Him. Ang Diyos ay susuportuhan mo. Ang Diyos nangangaral sa Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na nanahan sa ating puso. At tutulungan mo ang Diyos. Hindi ako. At hindi ko kailangan yan. Mamatay na ako eh. At gusto ko lang pakita sa Diyos na hindi pera. Mahal ko ang Espiritu Santo na hindi nadala sa akin ng pera. Pero malaking tulong sa aking buhay na natawag ako ng Diyos. Salamat Ama sa iyong kalooban. Nanahan pa ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, pag may Espiritu Santo ka, makasalanan ka, pero hindi siya sasadya. Pero magturo ka, turo ng Espiritu Santo. Yun talaga ang trabaho ng Espiritu Santo. Hindi ka kanta, hindi awit, hindi sasayaw. Mangangaral. Kasi ang Diyos ay mangangaral. Katulad niya. Na pinanggalingan ang Diyos pa. Na Ama. Tuloy natin. O ano ba talaga yung totoo? Di ba? So sabi niyo, hindi totoo yung sinabi ng gobyerno. Pagkatapos yan, sasabihin niyo naman na law-abiding citizen kami. Kasi, listen, hindi totoo ang sabi ng gobyerno kasi kalaban mga sa Diyos, Argesenyo. Hindi nga, anti-evangelical nga, hindi nga non-evangelical, non-evangelical, hindi mo kilalaban ang ebanghelyo. Kalayaan mo, yun ang freedom. Non-evangelical kasi dapat mong malaman na evangelical talaga ang Diyos, hindi mo pwedeng hindi. Ang kanyang espiritu, evangelical, hindi catechetical. Alam natin ang Diyos, mayroong non-evangelical. Malaya ka sa kanyang kaharian, and the gospel is in the kingdom of God. Ngayon, mayroon din anti-evangelical. O, palagay mo ba, holy ang gobyerno? Tao, holy? Ano yun? Law-abiding kami, sumusunod kami sa gobyerno. Kayo hindi law-abiding. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo sumusunod sa gobyerno. Ang gobyerno nag-require na nagparehistro sa SEC. Ano kayo? Exempted? Hindi kayo law-abiding, hindi kayo presidente, hindi kayo lawmaker. Yung ang problema na hindi nasilip dito sa Pilipinas, sabi nyo, juridical kayo, recognized. Ano sabi ng batas? Register ang reliyon. Unfair yun sa mga Muslim. Unfair sa Protestant. Ano kayo? Sinungaling pa yung aral. Nakapokus kayo hindi sa turo ng Espiritu Santo. Hindi nyo ginakila ang turo ng Espiritu Santo. You do not glorify God teaching. You do not glorify the will of God. You do not magnify the law of God. Sabi ng Diyos, i-magnify na ang kanyang batas. I-glorify niya ang kanyang batas. Isaiah 42 verse 21. Pag ginoglorify mo ang batas ng Diyos, ginoglorify mo ang Espiritu Santo. Pag ginoglorify mo ang Espiritu Santo, nagturo ng kalooban ng Diyos sa ating puso, ginoglorify mo ang Diyos. Kung tinatanggap mo ang Espiritu Santo, tinatanggap mo ang Diyos. Pag nagsungaling ka sa Espiritu Santo, nagsinungaling ka sa Diyos. Kasi ang Espiritu Santo nandyan sa loob, sa puso ng Diyos. At meron din sa atin. Kaya ang Diyos naghari sa atin spiritually through the Holy Spirit in our hearts. Hindi sa puwet, sa puso. Hindi sa puso ng mga church magisterium, sa puso na may naniniwala sa Ebanghelyo. Sila ay katekismo. May aklat sila na pinakita ko na. Baka hindi nyo alam kung ibig sabihin ng glorify. Kaya to God be the glory. Ano pag-glorify sa Diyos? Kasinungalingan? Kahangalan? Hindi kabanalan? Banal ang Diyos kasi glorious siya sa kanyang Ebanghelyo. Sa kanyang kalooban with the Holy Spirit in us. Nagturo sa atin na maging holy, maging banal. Yun ang kadakalaan ng Diyos.
Walang magandang ang Diyos kung pangit ang kanyang kalooban. Walang sasamba sa kanya. Ang demonyo nga at demonyo, nakukunyari pa ka mabubuti. Kasi sabi ng Katoliko, mayroon na kami Biblia. Kami ang nakumpile. Nakunyari kasi ayaw natin ng mga sama na inaitanin na sa ating budhi na ayaw walang tao na gusto ng masama. Kahit ang masama, ayaw na ng masama eh. Ayaw magpahuli lang. Ayaw magnakaw na pahuli. Pero walang tao na gusto na ikaw ay magnanakaw. Nakunyari na hindi magnanakaw pala. Plastic. See? Ang glory ng Diyos, ang masama gawin niya mabanal sa pamagitan ng Espiritu Santo sa kanyang puso. Ang Pawandaya 17:9 of Jeremiah, ang puso. Kaya kailangan ng Diyos, alam niya ang puso Pandaya, kailangan ng Diyos na kailangan pagharian tayo ng katotohanan ng Espiritu Santo sa inyong puso. Na magturo sa inyo, itanim sa inyong puso, basta may panampalataya, maniwala ka lang, at gagabayan ka pa mismo ng Espiritu Santo. Yan ang implementor. Hindi kailangan ng Diyos ng ibang implementor. Ikaw lang ang masusunod. May prayer ka. Kung susunod ka sa kalooban ng Satanas sa anti-evangelical o ka sa kalooban ng Diyos, ikaw ang masunod. Pati ang Diyos walang control. Temporary control habang ikaw abuhay. Kasi kalayaan mo yan. Mamili ng tama at mali. Ng Diyos at mga demonyo. Nakasunungalingan at o katotohanan. Ikaw ang sisihin. You are responsible for your choice. You are responsible for your free will. Pamimili ka, kaya may aklat para anong tama na? Nandiyan, baka basahin mo. Ang puso ng mga apostol at mga propeta na sumusulat nun. Yun ang puso nila. Ganun sila. Ano naman ng puso? Ito ba? Ito ba kalaman ito? Ito bang batas? Ito bang gusto ng Diyos? Ito ba ang nasa puso ni Pablo, ni Pedro, ni Isaiah, na humuhula sa batas ng Diyos? Sa aklat? Ano pabasa pala? May aklat palang pababasa. Saan ang nagsasalita ng Espiritu Santo? Sa puso nila. Hindi sa tainga. Hindi marinig. Sa puso nila hindi marinig. Kasi spiritual nga. Walang laman ang Espiritu. Kaya ang pagturo niya, hindi marinig ng ating katawan na mga tinga. Kung lumabay din sinisan kayo, so ibig sabihin, sinasagay ninyo na yung founder ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligay ng kagkuhanan sa bansang Pilipinas Corporated. So yan, I say, kung law-abiding kayo, na naparehistro kayo, sinasang ayunan nyo? No? Hindi yun. Kasi, sabi nyo magpa-register. Given na ang law bago si Surano. Kasulpot nga ng batas eh. Nauna kay Surano. Given na yun. Bago pa siya panulak, mayroon ng batas na kailangan maging founder ang incorporator. At ngayon, nagsasabi na ang religion i-register. Except ang mga Katoliko. At walang express na sinasabi sa batas natin na exempted ang Katoliko magpa-register. Religion din sila. Maliban na kulto. Walang kultong inirehistro. Ang sabi ng lahat, puro sila religion. So, hindi kami law-abiding kami sumusunod sa gobyerno. Pero ibig sabihin na sumusunod kasi wala ka magawa sa gobyerno eh. Subukan mo kumunta na magparehistro ka na hindi ka founder o i-rehistro ka. Given na ang format, ang dokumento formatted na. At wala sila na nakarapatan ibaguhin ang requirement ng batas kasi hindi sa batas ng mga Pilipino, tao. Ang sabi niya, law-abiding kayo, kinakalaban nyo kinakalaban nyo ang Diyos. Ano ang Diyos? Iba ang sabi ng Diyos, kumunod lang. Law-abiding kami, sumusunod kami. Di ba? Kasi gusto nyo, kahit ayaw namin, sabi nyo, pundasyon, founder. Kayo nagsabi noon, kayo nag-require, hindi man galing kasulano yun. Galing na po sa mga legal yun, na legislator. Hindi pwede susunod ng gawa ng batas. Kayo ang masusunod. Yun ang majority rules sa batas ng Pilipinas. So, para manilisto, founder, kayo ang nagsabi. Kayo galing sa inyo, hindi ka Surano galing yan. Sumusunod lang siya. Alam ni Surano,
Alam ng sa kanyang puso na ang turo ng Espiritu sa Santo, ang Diyos lang ang magtayo ng kanyang kaharian. Sa puso, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi sa pamagitan ng lawyers, legislator, mga religious na patao, hindi. Hindi rin sa pamagitan ng angel. Para ang ating mga puso, madiktahan ng Espiritu Santo sa kabanalan. Kung anong banal at hindi, ano mabuti at hindi. Kaya sinasabi ng Diyos kay Kristo, nagsabi si Kristo na sulat ni Matthew, seek first the kingdom of man. Hindi pala. Seek first the kingdom of demons, the angels. Hindi pala. Seek first the kingdom of God. And, hindi lang isa, and His holiness or His righteousness. That righteousness is the law taught by God to us. The law of God is holy. 7:12 of Rome. That law is the law of the Spirit, not of flesh, like us humans. Our law is only for the flesh. It is not a spiritual law. The law of God in the kingdom of God is the spiritual law, because the Holy Spirit is purely spirit, without the flesh. See? The kingdom of God is in you. Where? In our hearts. The kingdom of God in this planet Earth is in our hearts. See? Mystery. Mystical. Do not waste time, Soriano. He is dead now physically. We have the book now. God, the kingdom of God continues to spread to those who believe. You believe now. The kingdom of God through the Holy Spirit adds in you. Layasan mo ang reliyon mo. Ayun po yung utos ng Diyos. Layasan ang mali. Mamuwi ka sa mali at makikasama ka sa tama, ang tama at sa pamagitan ng Espiritu Santo. Huwag kang padala sa kanilang church magisterium na loko ka. Magtanong ka sa mga legal. Para hindi ka maligaw. Huwag ka magtanong sa pare na hindi legal. Para hindi ka maligaw. Maraming philosophy pero aral, pero bawal. Kasi may legal na. Yun ang tama. Diba? Sa batas natin, tama ang legal. Hindi philosophical. We administer the law legally speaking. Legal natin is settled. Maraming batas. Ano ka pa, mag-introduce pa ng ligaw? Ng philosophical? Ligaw ka kasi hindi ka ligaw. Ang interpretation mo, hindi pa legal. Theological pa. Malaking problema ang nadulot ng Katoliko sa utak ni Argesinio at mga Katoliko, mga debatista at mga membro, mga politiko at hindi politiko, mayaman at hindi mayaman. Hindi si Kristo. Saan po ba yan sa Biblia? Anong talata po ba yan sa Biblia na binigyan ng kapangyarihan si Mr. Soriano to create and to establish or iparehistro po niya ang bagong sekta na aanipan po ninyo? Wala. See? Wala sa Biblia eh. See? He doesn't know that the Bible is expressed and not expressed. See? About the will of God. What is expressed in the words of law, in interpreting, is equivalent to the literal expression. That law is the will. I said the word expressly. Malinaw akong sinasabi na pag may tumatawag, ikaw sasagot, malinaw ako, utos ko sa'yo. Ang hindi naman express, unawain mo kung ano sinasabi ko. Ayaw ko na gabi na kayo pumupunta. Anong oras pala ako pupunta dati? Bago pa gabi. Ayaw ko ng gabi pa. Gusto ko maraming araw, hapon ba? I-consume mo. Basta huwag gabi. Pag hindi rin mo, pwede pala ako kahit hapon. Pwede ako umaga. Pwede na ako. Depende sa'yo. Basta huwag gabi. Unawain mo rin adjustin nyo. Ang lalabas sa inyo, pati sa inyo, hindi nakasulat hindi nakaregister. Roman Catholic Church. Kailan nagkaroon ng Catholic na Romans? Ang church, yun po ang iglesia, pinahanan ng Espiritu Santo. Ang may-ari, inatao.
ang Espiritu ng Diyos mismo. Hindi na naunawaan, anong klase paliwanagan? Marami kayong sablay na paliwanag na labag sa Biblia, labag sa aral, word for word. Hindi ka marunong umunawa. Sabi ng Diyos, unawain nyo rin. Ang kanyang kalooban pa rin unawain. Sa inyong mababasa. O nababasa, wala doon ang susunod sa Diyos at may resto. Okay rin yun. Unawain, sumunod siya. Pag sinabing founder, wala nun. So, ano magagawa namin na mabatas yun? Kalabanan naman ang sugado? Palagay mo na hindi kami kulurong? Kulurong kami. Walang batas na mapungayang na kami ay co-founder ng susunod ng Diyos. Siya lang ang magagawa. Walang ganun nag-edit sa composition ng language sa batas, sa sect. Walang ganun kasi hindi tayo batas. Mga batas lang, kung babaguhin nyo ng format, ganun ang format. Kasi sa batas, do not rewrite the law. Comma, period. Pareho sa batas ng Diyos. Huwag kahit kama, wag mong dagdagan. Sa 5:18 ng Matthew. Bawalin sa batas, dagdagan na kama. Pati colon, kasi may iba-iba, magkaiba ang interpretation nun. Period, question mark, or, an, iba. Shall, may, iba. Shall, should, may, or shall, iba. Mandatory, sometimes, kahit may, mandatory. May kanya ka kahit may na, mandatory pa rin. Hindi, mayroon din na hindi mandatory, pero may din na mandatory. Kasi yung ang gusto ng batas, yun ang requirement, basta sumunod ka lang. Ang nakita kong pagkamali, mag-ito yung founder. Makonsensya ka nga. Alam ko sa puso ko, hindi founder. Nandyan ang Espiritu Santo. Mali to. Bakit mali? Kasi, sa labas kasi. Yun ang mali. Hindi susunod ang nagsasabi, ako founder ako. Siya ba? Magparatag ka naman. Mali ang pag-legal nyo na understand. Hindi legal understand. Sa legal, hindi siya ang gumawa nun. Nagpirma lang siya. Pati nag-drop, hindi siya. Sa date, binabago ng date, sa location, anong pangalan ng founder, pareho lahat, kinila sa kanya. Ibig sabihin, mali na kami lahat. Kami biblical, kayo. Kami biblical, kayo. Kayo katikitical. Inilogic ka yan, RJ. Ikaw lang nagsabi na science, logic is philosophy is the correct, logic is the correct, the science of correct thinking. That is wrong. You study first legal para malaman mo, para hindi na maubos ang oras natin paliwanag sa inyo. Problema nyo ho yan. Ginugulo ba ang mga utak ng tao? Kaya sabi ko, elevate na natin. Hindi tayo propeta, hindi tayo apostol. Magkailangan natin ang legal ngayon na paliwanag sa atin. Ang alam natin, yung nakasulat, galing sa apostol at galing sa propeta. Paano to paliwanag sa legal? Base sa korte, maniwala sa akin ang mga korte, ang mga judges nyo, kung may legal. Mga tao sa korte, mga vanguard of justice. Pati Katoliko, pati Muslim, pati Protestant, pati born again na mga judges nyo, pati Muslim, pati Judaism, pati lahat ng reliyon, Buddhism, Shintoism, Hinduism, basta legal. Interpretation ang pag-usapan natin dito. Bawat bansa, iba't ibang batas. Pero ang interpretation pareho, uniform. Catholic, universal. Not Romans. Catholic. Wala yan sa Biblia. So, ibig sabihin, pinapaniwalaan ninyo ang mga bagay hindi nakasulat sa banal ng kasulatan. Sabi, it is good to believe. We believe. What is to be believed is the commandments of God, and you must obey the gospel. Romans 1:16, you believe. At 2 Thessalonians 1, chapter 1, 2 Thessalonians chapter 1, verse 8. We can believe what we want. I told you that all the truth from God must be believed. There are also thought of humans. There are also thought of angels.
We believe that is exercise of our free will. That is non-evangelical. That is not anti-evangelical. There is a limit in our thoughts, our belief, and in our action. So that we cannot be made sinners against the will of God, against the Holy Spirit within our hearts. So, we believe the church magisterium as long as they are telling the truth. But if their truth is against the truth of God, we do not believe. We believe God. Because we serve God, not humans. That is legal. That is also reasonable. I believe you if you are telling the truth. Even the judges believe the witness, who are not lawyers. If they are telling the truth, even if you are rich, if you are proven to be lying, you are not believed by the court. If the evidence against you is concrete, and even in criminal cases, proof beyond reasonable doubt. Proven beyond reasonable doubt, you are guilty. But unless you are not proven guilty, you are still innocent. That is the judgment of the court. Time check, 1 hour and 31 minutes. So, there is again, last one, and we proceed in part 4. Because we exceeded already. One more. Okay? Hindi nakasulat kasi. Nasa puso yan eh. Paano naman namin paano naman natin makikita na nang dahil paano natin makikita yung Espiritu Santo sa sabi nasa puso. Clean lang po yan ninyo eh. Ang banal na kasulatan nagsasabi yung Espiritu Santo nandyan sa kanyang iglesia. Nananahan sa kanyang iglesia. Kayo na po. Yes, sir. Nanahan sa kanya iglesia. Saan? Claim ko raw, mababasa nga. Unang-una sinasabi ni Yesu Cristo, ang kaharian nasa inyo. Sabi ni Yesu Cristo, may talata na binigay ko na. Sa inyo, hindi makita ang kaharian. Sa inyo nga, siguro ako wala sa puwet yun. Sa loob yun, hindi mo makita eh. Wala sa puwet, hindi mo nakita mo yung puso. Ang laman ng puso. Hindi rin. Internal naman. At ngayon, ang Diyos ay may puso din. Pamabasa sa 1:13-14 of Samuel. Ang Diyos ay walang laman, may puso siya. At yun ang kalaliman ng Diyos, ang kanyang puso. Ang kalaliman ng tao, ang kanyang puso. Ang kalaliman ng anghel, ang kanyang puso. Na mababasa ng Diyos. Ngayon, saan galing ang Espiritu Santo? Nagsasalita ang Diyos. Saan ang galing ang sinasabi ng Diyos? Sa kanyang puso. Yun ang sekreto. Saan mababasa? Na kalaliman ng Diyos, ituturo lamang ng Espiritu Santo. Na hindi matulog ng anghel, hindi rin matulog ng tao. Sa 1 Corinto 9 o 2, verse 9 to 13. At maliban dyan, nagturo ang Espiritu Santo ng kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, saan manggaling? Saan manggaling ang kalooban ng Diyos? Sa kanyang puso. Saan manggaling ang kalooban ng tao na masama? Sa kanya rin puso. Yun ang pinanggalingan. Ang panggalingan ng iyong kasamaan sa isip, sa iyong salita, sa iyong gawa, ang puso. Binabanggit ko lang talata sa 15:18 to 21 of the book of Matthew. Yun ang spiritual reality. At sabi mo, nanahan sa iglesia. Ano ba iglesia? Di ba community, maraming tao? Ang bawat isa sa kanila, saan nabuhay ang Espiritu? Saan nanahan ang Espiritu Santo? Sa puso. Saan ba? Mali ng pag- Kaya natin tawag na circumcision of the heart. Sino mag-circumcise? Ang Espiritu Santo. Magturo sa atin na ng batas para hindi tayo marumi. Marumi kasi ang gusto natin. Hindi yun ang pagtutuloy sa pamagitan ng kamay. Yun ang paglilinis sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga tatawag na santo kasi banal eh.
hindi marumi. Yung pagtuli ng unang panahon, kalinisan yun. Pagtuli sa laman. May pagtutuli din sa spiritual. Nandyan sa puso. Hindi sa pamagitan ng kamay. Sa 2 Colossians verse 11, kundi ng Espiritu. Paano malinis? Yung marumi mong puso. Kaya kailangan ang puso mo marumi, gawin ba na lang Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya maghari ang Espiritu Santo sa iyo para protektahan ka, kalaban mo lang yung free will mo. Hindi na si Satanas. Mag-control ka rin. Sinasabi ni Pablo sa 7:23 to 25 ng Roma, magkalaban pa rin kaya puso na sa mga Espiritu Santo. Ang laman niya, gusto ng kanyang laman, at ang gusto ng Espiritu Santo sa iyong kalooban. Magkalaban palagi. At yung laman mo, batas o yung gusto mo. Yun ang batas. The law of flesh is batas mo, gusto mo yun. Carnally. Hindi ka na pag-ilalam sa spiritual law of God. 8:7 to 7. Carnally minded is enmity against God. Kumakalaban ka sa Diyos pag carnal minded ka. Spiritual ka. Palaging puso, panuluko yung RJ. Maraming talata. Si Kristo, pinadala ng Diyos sa ating puso. Walang Espiritu Santo kung wala si Jesu Kristo. Ibig sabihin, may Espiritu Santo sa ating puso kasama ni Jesu Kristo. Hindi sa puwit. Hindi maghari ang Diyos sa puso. Sa puwit. Sa puso maghari ang Diyos. Ang puso natin, panangalian na anong gusto natin, anong hindi. Ang gusto natin ngayon, ang gusto ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo, ang masunod. We have to serve God. And that is worship. In Greek, reasonable service to God. Reasonable logical, from the Greek word logikos. 12 verse 1 to 2 of Revelations. Romans. So napalitan na ang ating puso ng bagong puso at bagong espiritu sa Espiritu Santo na garapal din, hangal din para masunod ang kalooban ng Diyos na babasa sa Salmo 51 verse 10 to 11. Espiritu Santo ang nagturo sa ating laman, naghari sa ating laman na puso. Sa ano to RJ? Magsasalita ka, hindi mo alam kung saan nalagay. Anong iglesia? Ang iglesia, yun ang individual, yun ang community ng mga taong may Espiritu Santo, hindi sa kanilang puwet, sa kanilang puso. Hanggang ngayon, di ba sa ka, hindi mo alam? Pasalamat tayo sa Diyos kasi alam natin, tutulan mo pa, wala ka pang basihan. Pag tinatanong kita, saan ngayon nakalagay ang puso, ang Espiritu Santo, saan na ngayon? Saan pati ng katawan? Ginagamit ko ang atay, saan ba? In this later in this video, that gonna be part 4 na. Tinatanong kita, kasi tutulan mo sinasabi ko. Wala kang talata. Sabi mo, figurative. Sino ka magsabi na figurative? Espiritu Santo ka ba? Pag legal, hindi yun figurative. Malinaw yun. Hindi ka legal. Nag-indulge ka sa theology na hindi legal. Ligaw. At tanongin mo ang abogado mo. Nagsabi mo, ikaw illegal. Hindi ka legal. Mag-aral ka muna ng 4-year course, pag-graduate ko na, i-present mo na ang diploma, at saka mo ibigay saka ka turo ang mag-interpreta. Interpretation. May rules. Hindi mo mabali yun. Hindi mo babali. Pero may rules sa interpretation na iba pa iba rin ang paliwanag ng Diyos. Ang masunod naman, ang Diyos naman. Pero most likely, karamihan, ma-apply mo. Para ma-enforce, hindi mo masira ang kalooban ng Diyos na ituturo ng Espiritu Santo na nanahan sa ating puso. Yun ang mag-influensya. Yun ang tinatawag na law of faith. We believe with our hearts that law, that will, taught by the Holy Spirit. Binigay ko na sa inyo ang mga versikulo. So, paalam na tayo. Part 3 at next time, part 4 na. So, part 4. Again, salamat Ama sa iyong pagpaunawa sa amin
sa pamagitan ng iyong espiritu. Naunawa namin ang puso mo sa pamagitan ng espiritu na nanahan sa inyo at nanahan din sa amin. Salamat, Ama. Isang dakila at kailangan pasalamatan ang iyong kalooban. Ikaw ang Diyos na Ama na may espiritu sa iyong puso at nanahan sa amin din para gabayan kami kung ano ang laman ng iyong puso na alam ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Hesus Kristo, wala kaming espiritu ng mo Ama, hindi na matanggap kung wala ang dugo ni Kristo. Sa kanyang pangalan lamang na matanggap namin ang iyong espiritu na nanahan sa aming puso, kasali ang espiritu ni Kristo sa aming puso. Salamat, Ama. To God be the glory. To the Father God, To the very bad be the glory. In the name of Jesus Christ. And then, wait. To the Father be the God. To the God. to the Father be the glory. To the Father God be the glory. To the Father God be the God. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Okay? Thank you. See you in the next video. Part 4. Thank you.